Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ating video sa umagang ito ay dadalhin ko kayo sa isang nakakatuwa at nakakamanghang paglalakbay. Ngayon ay sisilipin natin ang ilan sa pinakakaiba at pinakakamanghamanghang mga tahanan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga bahay na nakatayo sa gitna ng dagat, mga tirahang galing sa fairy tale, ang itsura, hanggang sa mga futuristic na arkitektura na parang nasa sci-fi movie ka. Siguradong mapapaisip ka, meron palang mga ganong bahay. Kaya huwag nang palampasin at samahan mo ako sa pagtuklas sa mga tahanang hindi lang basta-basta, kundi obra maestra ng imahinasyon at talino ng tao. Ang una ay ang Netherlands, Spherical Houses. Ang Spherical Houses o tinatawag ng Bouwenigen sa Netherlands ay isa sa pinakakaibang disenyo ng tirahan sa bansa. Idinisenyo ito ni Dries Kerge Kamp, isang Dutch architect noong 1980. Ang bahay na ito ay bilog at hugis spear, karaniwang gawa sa fiberglass reinforced concrete. Ang mga ito kaya't matibay at magaan. Nakatayo ito sa mga poste, kaya parang nakalutang sa lupa. Bagaman hindi naging malawak ang paggamit ng ganitong estilo, naging bahagi na ito ng arkitekturang pang-eksperimento sa Europa at naging simbolo ng malikhaing pananaw sa urban housing. Ang spherical houses, kaibigan, ay hindi lamang tirahan, kundi isang arkitekturang obra maestra na kumakatawan sa pagsanib ng sining, agham at inobasyon. Ikalawa ay ang Purple Islands sa South Korea. Ang Purple Islands sa South Korea ay binubuo ng isang isla ng Banwol at Bakji na kilala sa kanilang kulay ube na tema. Ang mga isla na matatagpuan sa Sinan Country ay naging popular na destinasyon ng mga turista dahil sa kanilang natatanging anyo na may kulay ube. Ang Purple Islands sa South Korea ay isang kamanghamang halimbawa ng turismo at sining na nagmula sa komunidad. Ang kanilang desisyon na gawing kulay purple ang mga bahay, tulay, daan, taniman at dekorasyon ay nagbunga ng kaingay-inganyong destinasyon. Mapa-Instagrammable man o nakaka-relax lang, puno ito ng kulay, kultura at kagandahan ng kalikasan. Ikatlo, pinakamakitid na bahay sa mundo. Ito ang Narrow House, ang tinaguriang pinakamakitid na bahay sa mundo. Isang nakakatuwang art installation ng Australian artist na si Erwin Wong. Matatagpuan sa isang pampublikang parke sa France. Ang arkitekturang ito ay may habang humigit kumulang 18 metro at may taas ng 7 metro. Ngunit napakapayat ng bahay na ito na tinatayang 1.3 meter lamang, kaibigan ang lapad. Ang mga furnitures at kasangkapan ay custom-made upang umangkop sa makitid na espasyo ng bahay na ito. Sa loob ay makakaramdam ang mga bisita ng matinding claustrophobia. Ika-4, Strange Village sa Indonesia. Ang Ketiketsu ay isang sinaunang tradisyon na ngayon ay Toraja o Tanah Toraja sa South Sulawesi, Indonesia. Kilala ito sa kanilang kakaibang mga bahay na tinatawag na tangkonan na may napakayamang disenyo at kahulugan. Ang mga bahay ay nakataas sa haligi na gawa sa kahoy. Pinakakilala ang kanilang matataas na bubong na hugis bangka at sungay na kalabaw na kumakatawan sa paglalakbay ng mga sinaunang ninuno nila. Ang tungkonan ay hindi lamang tirahan, kundi nagsisilbing sentro ng pamilya, politika at seremonya. Dito ginaganap ang mga ritual, lalo ang mga kaugnay sa ligbing at paggunita sa mga ninuno. Sa kabuuan, kaibigan, ang mga bahay sa Kenteketsu ay hindi lamang tirahan, kundi buhay na monumento ng kultura ng Toraja na puno ng kahulugan, sining, at pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan. Ikalima, bahay na eroplano. Ang bahay na eroplano ni Bruce Campbell ay isang kakaibang tahanan na matatagpuan sa gubat ng Oregon, USA. Si Bruce Campbell ay isang electrical engineer. Siya'y bumili ng isang Boeing 727 na ginawang moderno at natatanging tirahan.
Ang buong katawan ng eroplano ay mismong bahay. Hindi ito ginaba, kundi inayos lamang at nilinis para gawing ligtas at komportableng tirhan. Ang bahay ng eroplano ni Bruce Campbell ay hindi lang tirahan, kundi simbolo rin ng pagkamalikhain, pagiging praktikal, at ipinapakita nito na pwedeng gawing makabuluhan at kakaiba ang mga bahay na tinuturing ng patapon ng iba. Ika-anim, bahay sa ilalim ng lupa. Ang mga bahay sa Cooper Pedy, isang bayan sa South Australia, ay kakaiba dahil tinatawag din itong dognuts o mga bahay na nakalibing sa ilalim ng lupa. Dahil sa matinding init sa lugar na ito, ang mga taon roon ay naghukay ng kanilang mga tahanan sa ilalim ng mga lupa, sa mga burol at bato upang makaiwas sa sobrang tindi ng init tuwing tag-araw. Ang temperatura sa labas ay maaaring umabot sa 40 degrees Celsius, pero sa loob ng bahay ay nananatiling malamig at komportable. Ang mga dingding at kisame ng mga bahay ay diretsong mula sa batong inukit. Karaniwang kulay kaywanggi o pula o mapusyaw na puti ang loob dahil nasa natural na kulay ng lupa at sandstone. Sa madaling sabi kaibigan, ang mga bahay sa Cooper Pedy ay isang natatang underground homes na sumasalamin sa talino at pagkamalakhain ng tao upang makibagay sa matinding kapaligiran ng disyerto. Ikapito, bahay sa bangin. Ang Cliff Village o tinatawag ding Outdoor Village ay isang kakaibang pamayanan sa probinsya ng Sichuan, China, na kilala dahil sa matinding lokasyon nito sa gilid ng matarik na bundok. Nasa itaas ng isang bangin na humigit kumulang 800 meters ang taas mula sa kapatagan. Dahil dito, para makarating ka sa kabayanan, kinakailangang umakyat ka o bumaba ka ng hagdan na yari noon sa kawayan o lubid. Ang mga tahanan ay gawa sa simpleng materyales tulad ng kahoy at putik. Ang mga bahay ay nakapwesto sa gilid ng matarik na bundok dahil limitado ang espasyo at dikit-dikit ang mga ito. Ang Cliff Village ay naging simbolo ng katatagan at pagsusumikap sa kabila ng mapanganib na kapaligiran. Isa itong patunay kung paano ang tulong ng gobyerno ay nakakapagbabago sa pamumuhay ng mga nakatira sa mga liblib na lugar. Ikawalo, miserableng tahanan sa underworld. Sa ilalim ng kumukutitap na ilaw, marangyang kasino at ingranding hotel ng Las Vegas Strip, may isang madilim at natatagong mundo kung saan libu-libong mga tao ang napipilitang mamuhay. Ang mga bahay nila ay hindi konkreto, kundi mga improvised shelters na gawa sa kahon, lumang kahoy, karton, at kung ano-ano nakukuha nila sa basura. Dito, ang paligid ay madilim, mamasa-masa, at mabaho. Dahil ang mga tunnels na ito ay idinisenyo para sa mga baha at hindi para tirhan ng mga tao. Tuwing may malakas na ulan, ay nanganganib ang mga buhay ng mga tao na ninirahan dito dahil maaaring bahain at tangayin ang kanilang mga gamit, pati ang kanilang buhay kapag bumabaha. Sa madaling sabi mga kaibigan, ang miserableng underworld houses sa Las Vegas ay larawan ng matinding kaibahan, isang lihim na komunidad na mahirap sa isang lungsod na mas kilala naman sa karanyaan at kaliwan. Ikasyam, ang bahay sa ibabaw ng tulay. Ang Ponte Vecchio sa Florence, Italy ay isang sinaunang tulay na naging kakaiba dahil sa mga bahay at tindahan na nakatayo mismo sa ibabaw ng tulay. Ang mga bahay at tindahan na ito ay maliliit na gusaling yari sa bato at kahoy, dikit-dikit at nakahanay sa magkabilang gilid ng tulay. Karaniwang makitid at may mga bintanang nakaharap sa ilog Arno, kaya tila nakabitin ang ilang bahagi ng bahay sa gilid ng tubig. Sa kabuuan mga kaibigan, ang bahay sa Ponte Vecchio ay hindi lamang tirahan at negosyo, kundi nagsisilbong buhay na alaala ng medieval architecture na nagpapatingkad sa kagandahan ng Florence. At ikasampu, ang pinakamatibay na bahay sa mundo. Ang Casa de Pinedo o kilala rin bilang Stone House o House of Rock ay isang kakaibang bahay na matatagpuan sa hilagang bahagi
ng Portugal. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Portuguese sa Penedo, nang ibig sabihin ay malaking bato, at ito mismo ang nagsisilbing pangunahing istruktura ng bahay. Ang Casa Pinedo ay tinayo sa pamamagitan ng apat na dambuhalang bato na nagsisilbing dingding, bubong at pundasyon ng bahay. Ang bahay na ito ay naging tanyag na pasyalan dahil sa kakaibang arkitektura at natural na pagkakablend nito sa kapaligiran. Itinayo ito para maging pribadong bahay bakasyonan na kalaunan naging isang kilalang atraksyon na dinarayo ng mga turista. At iyan mga kaibigan, natunghayan ninyo ang 10 sa mga kamanghamangang mga bahay mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga tirahang hindi lang basta-basta, kundi tunay na obra maestra ng sining, kultura at imahinasyon. Ipinapakita nito na ang mga tahanan ay higit pa sa apat na dingding at bubong. Ito ay simbolo rin ng ating pangarap at pagkamalikhain ng isip. Kung alin sa mga ito ang pinaka-nakapukaw ng iyong interes, ay i-comment mo yan sa comment box natin sa baba. At syempre, kung nagustuhan mo ang video ito, bigyan mo naman ng like at mag-subscribe ka rin sa ating channel at i-share ito para mas marami pa tayong makasama sa ating mga susunod na paglalakbay sa mga kakaibang lugar at tahanan sa mundo. Hanggang sa muli mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.